Mm. Gurgur? Naku, 'di ba? Tama ba ako mga kababayan? Mm. So, eto mga kababayan, meron na naman akong isang topic. Hmm, nakakalap ko lang ngayon, napulot ko lang sa tabi-tabi. Oo, ito yung isa kong topic mga kababayan. Buksan natin, wait lang ha. Nahihirapan, mahina yung ating internet eh. Eto na. Mga kababayan, eto. China galit sa Pilipinas dahil di makuha ang West Philippine Sea. Sabi ni ah, Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino. So galit ang China sa Pilipinas dahil hindi daw makuha ang West Philippine Sea dahil sa gentleman's agreement ni Digong. So ngayon, bukod sa galit ang China na hindi nila makuha ang West Philippine Sea at ginawa nga ngayon sa Google West Philippine Sea na at hindi South China Sea. Ngayon, itong nangyari pong ito is an outrageous behavior by China. It is a violation of every international norm, pahayag ni Senator Francis Tolentino. At bukod dyan mga kababayan, speaking of China, may ginawang kababalaghan ang China. According dito, sa hearing sa Senado, inihayag ni National Security Council or NSA Assistant Director General Jonathan Malaya sa isang pagdinig sa Senado tungkol sa discovering submersible drones sa bansa at posibleng espionage activities ngayong Huwebes, Abril 24, na may mga indikasyon na information operation na isinasagawa na pinupunduhan ng Estado ng China sa Pilipinas at talagang nakikialam sa nalalapit na May 12 midterm election ang China. Naku mga kababayan, sinang-ayunan niya ang sinasabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa naturang pagdinig sa mga isinasagawang Chinese state-sponsored information operation sa bansa ay upang suportahan ang mga kandidato na gusto ng China na manalo at kontrahin ang mga kandidato na ayaw nilang manalo sa halalan. Ito na mga kababayan. Naalala nyo ba? Na kung saan meron pong ipinost itong page ng PDP Laban na nakipagpulong sila sa Chinese Communist Party sa may Pasay. So bakit sila nakipagpulong sa Chinese Communist Party noong nakaraang taon? So ito nakalagay. Ayon naman kay Malaya, ang nakita nilang indicators or indikasyon ay ang mga naratibong umiiral sa social media na mula umano sa Beijing, amplified by local proxies sa panahon umano ng survey period. Kung ano yung script na nanggaling sa Beijing, yun din ang sinasabi dito sa Pilipinas, aniya. Idinagdag pa ni Malaya na mayroon na rin umano silang listahan ng mga naturang local proxies na nag-amplify ng mga naratibo mula sa China. At sabi nga dito ni Francis Tolentino kay Malaya or NSA Assistant Secretary, so ang ibig sabihin mo nito ay mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo o kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Sabi naman ni Malaya, ni Jonathan Malaya, yes, there are indicators of that. So meron daw indikasyon. So sa madaling salita, sino-sino ba na mga politician ang sinusuportahan ng China? Wala nang iba. Kundi yung mga team suka. 'Di ba? Team suka. Ay, ako hamunin mo, fake news ako. Ay putang ina mo. Pauwiin mo si Digong. Yun ang totoong hindi ako fake news. Pag umuwi si Digong sa Pilipinas, magilit ako sa liig live. Pauwiin niyo munang buhay. Kung umuwi dito pantay ang paa, may bulak sa ilong, ay putang ina, mamatay na siya. Ito, ipakita ko sa iyo ha. Communist Party. Ito na ha. Communist Party ng China nakipagpulong sa PDP Laban. Naku. Ito, magugulat ka kung fake news ako. Kung meron akong ilabas ng picture ngayon, na lumabas nga ito at pinost nga ito ng PDP Laban, ayan. So, paano naging fake news yan? Paano naging fake news yan?
Post po yan ng page ng PDP Laban. Nakalagay. PDP Laban meets with Chinese Communist Party counterparts. PDP Laban recently met with the International Department of Chinese Communist Party or CCP at Sheraton Hotel, Pasay City to boost party ties and strengthen bilateral cooperation between China and Philippines. So bakit sila nakipag-meet dyan? Ano bang kinalaman ng PDP Laban sa mga komunista sa China? So ibig sabihin, nanghihimasok na ang China sa ating bansa. Nangingialam sila sa mga pangyayari. Katulad lang yan sa Taiwan. Gusto nilang agawin ang Taiwan at gusto nilang ang mamuno doon Chinese. Ayaw nga pumayag ng Taiwan. Katulad sa Hong Kong, nabudol sila. Naalala nyo sa Hong Kong nung kamakailan ilang taong nakalipas, nung Presidente si Digong, nagwiwilga-wilga sila. Bakit? Kasi ang akala nila na binuto nila, Hong Kong national. Yung pala Chinese. Gamit-gamit, parang Alice Go. Naalala nyo si Alice Go? Nagpapakilalang Pinoy. Pinanganak lang po ako sa farm. Sa tulong po ni Teacher Rovelyn. Yan, naalala nyo? Si Teacher Rovelyn po ang nagturo sa akin. So, hindi po ako nabubuhay pag walang coffee. Alam nyo ba na dito sa aming farm, ang manok nangingitlog po ng 5 beses isang araw. Naalala nyo yan? Nagpapanggap na Pilipino. Tumakbong mayor. Ending, ang totoo palang pangalan niya si Guo Huaping, alias Alice Go. Di ba? Kung natuloy-tuloy yun at hindi na iskapo ni Risa Hontiveros at ni Gatchalian, di tuloy-tuloy ngayon yun. Magugulat tayo, nagiging senador na yon, nagiging congressman na, nagiging gobernur na. Hanggang sa pataas ng pataas ang posisyon, hanggang sa maging senador na. Di ngayon, yung illegal na pugo, shoot na shoot sa banga, lusot na lusot, walang haharang. Bakit? Nasa posisyon na yung leader nila eh. May manok na sila sa gobyerno. Alam nyo ba ito Sample ko sa inyo mga kababayan. Bukod sa pangingialam ng China, speaking of pangingialam, isipin ninyo yung mga politician na tumatakbo ngayon, yung iba dyan, walang alam sa politiko. Yung iba artista. Bakit? Ganito yan. Ang purpose lang naman ng mga politician na yan, kaya pumapasok sila sa politiko or sa politika, kasi para meron silang proteksyon. Unang-una, isipin nyo, itong mga bilyar. Bakit nagsipasukan ito sa politika? Yung mga bilyonaryo naman yan. Para maproteksyonan ang kanilang negosyo. Kasi biruin nyo, akala ko nung una, itong mga bilyar, ang pagmamayari nila lupa lang. Narinig ko na ang prime water sa kanila na pala. So hindi lang lupa, pati tubig. Baka sunod, hangin pagmamayari na nila. So bago tayo lumanghap, bayad muna. Diba? Tandaan ninyo, akala ko nung una, itong mga bilyar, lupa lang ang pagmamayari. Pati tubig na pala. Baka sa sunod, pati hangin, pagmamayari na nila. Tapos maglalagay na sila ng batas dyan, bago langhap, bayad muna. Di ba? Kaya man nagsipasukan. Bakit si Manny Pacquiao? Ano bang alam ni Manny Pacquiao sa politiko? Sige nga, tanungin ko kayo. Pag sa boxing, magaling si Manny Pacquiao. Magaling si Manny Pacquiao sa boxing. Bakit pumapasok siya pagka-senador? Bakit? Kasi gusto ng power. Gusto ng posisyon. Kasi pag may power ka, may posisyon ka, may protection ka. Yan ang totoo. Di ba? Anong power ni Willie Rebillame kung bakit tumakbo siyang senador, masaya naman yung igiling-giling niya dyan na show na araw-araw namigay. Bakit siya pumapasok? Kasi gusto niya ng power. Gusto niya ng proteksyon. Kapag hulihin ka, halimbawa hindi ka magbayad ng tax, hindi ka agad-agad makulong. Bakit? May power ka, may immunity ka, senador ka, congressman ka, mayor ka, may immunity ka. Ngayon, kung hindi ka magbayad ng tax, tapos hindi ka politician, mabilis kang hurihin. Bigyan ng jacket yan. Di ba? Sabi ni The Family of Three. Yan ang totoo. Ano bang purpose ng mga politician na pumapasok ngayon? Ngayon, papanuloy ninyo si Willie Rebillame dyan. Anong gagawin niya sa Senado? Wala naman siyang programa. Ang sabi nga niya, pag nagkagulo sa Senado, pasayawin natin boom tarat-tarat. Putang ina, ginagawa mong show yung Senado. Dapat ang ibuto ninyo dyan sa Congress at sa Senado ay yung mga marunong gumawa ng batas. Di ba? Anong purpose ni Philip Salvador dyan pagpapanalunin mong senador yan? Sasabihin niya, sige, mag-gira tayo, magtatambling-tambling tayo. Si Robin Padilla, example nyo na, nanalong senador, number 1, anong ginawa? Puro kain, puro himas balbas. Hindi pa ba kayo nagtanda?
Oh, 'yun ang katotohanan, 'di ba? Oo. Oh, so sabihin pa dun nung nag-comment fake news daw ako. Aba, ang China nangingialam oh. Ayan oh, nag-meeting ang PDP Laban oh. PDP Laban meets Chinese Communist Party in Sheraton Hotel sa Pasay. Oh. So totoo nga ang sabi nito ni Malaya, no, Jonathan Malaya ng NSC ng National Security Council at ni Tolentino, Senador Tolentino na talagang merong indikasyon ang paghingi-alam ng China sa eleksyon sa Pilipinas na kapag PDP, suportahan, kapag hindi PDP, siraan. 'Di ba? Kaya nga kung naalala ninyo, inaamin nga nitong mga vloggers ng DDS na pinapapunta sila sa China, ginastusan ng China, pinamasahean sila ng China para mag-training kung paanong gawin ang mga platform na katulad sa Reels, mga short video na sabihin natin, oh, alam niyo mga kababayan, alam niyo mabilis lang gumawa ng short video. 1 minute lang makakagawa ka na. Oh, tapos iboboost mo yung channel mo. Oh, iboboost mo yung Facebook mo. Maraming views agad 'yon kasi bayad ka eh. Ngayon ang gagawin mo, alam niyo ba? Si Inday Sara daw tatakbong presidente. Oh, 'di ba? Ang kapal ng mukha. Nagpipresidente na. Wala pang ginagawa pagiging vice president, pagpipresidente pa. Oh, so yun. Okay na yun, post mo na. Oh, reels na yun. 'Di ba? Hmm.